Sir, sabi niya tanging kasalanan niya lang daw sa makasapan ay hindi sumagi sa isip niya na magsisinungaling si Napeñas sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi sumagi sa isip niya sa first day one pa lang ng mamasapan, sinasabi na niya yan eh. Kung wag mo niya, anong sasabihin niya, hindi sumagi sa isip niya. Hindi ba si Napeñas nang palagi sinasabi niyang may kasalanan? Lahat ng sisi, si Napeñas ang tinatapunan niya. Tapos ngayon hindi sumagi. Basically, he's saying, sir, na Napeñas lied to him sa AFP coordination, sir. Palagi niya sinasabi yan eh. Pero siya ang nagsisinungaling. Bakit, sir? Sasabihin niyang wala siyang kinalaman doon. Hindi daw niya alam yun, hindi raw siya nagbibigay ng order. Ano ba yung ginawa niyang nakipag-text siya kay General Purisima na nagbibigay siya ng order kung paano, ano na nangyayari dyan kay Marwan, ano nangyayari kay Usman. So yan ay, ang ibig niya sabihin ay talagang on the top of the situation siya na alam niya ang lahat ng nangyayari. Ipa-examine niya yung kanyang cellphone para malaman natin kung ano ang talagang naging usapan, kung anong naging text nila doon sa kanyang mga generals, kung nagkaroon ba ng stand-down order doon o hindi. So you mean, habang nangyayari po yung bakbakan, alam na po ni President, ni ex-President Pinoy, hindi yung sinasabi niya na parang nung gabi na lang niya nalaman? Oo, siya mismo nag-admit na madaling araw tinext na siya. Alam na niyang nagkakainkwentro na nakuha na si Marwan eh. Ngayon, meron niyang doon sa kanyang telepono, sinasabi niyang patay daw yung telepono niya, na meron 2 hours na gap doon sa kanyang conversation. Wala siyang tinatawagan. Impossible yun. Napaka-importante nung operation sa mamasapan. Tapos ikaw magpapatay ng telepono. So may tulad ng sinabi ng BOI, may pananagutan for violating the chain of command. Sinabi naman BOI, sinabi rin ng Senate report ni Grace po na siya may kasalanan. So nagtataka nga lang ako kung ba't parang na-absoluto ka agad yan. So tingin niyo if he's willing to cooperate sa investigation, dapat ipa-examine yung phone niya? Kung gusto niya. Actually, doon sa lahat ng mga generals, sa lahat ng mga officers, si General Napeñas lamang ang nagbigay voluntarily the day after di mamasapan ng massacre para examine, magkaroon ng forensic examination. Kasi wala siyang tinatago eh. Sir, may directive diba from the President about the independent commission, sir, who will compose the commission? Wala pa yan, hindi ko alam. Hindi ko pa alam yan. Sir, sinasabi na hindi raw ginamit ng army dahil law enforcement service ng search warrant, hindi raw ng army kaya police lang. Kaya police, yun ang sinasabi niya. Pero, sangayon kayo doon, sir? Well, alam mo, kaya sinabi ni General Napeñas, yung TOT, time on target, gawa ng hindi mo na matatrust ang army at that time. Kasi yung mga army doon na naka-station doon, andun na yung kanilang mga asawa, nagkaasawa na ng Muslim, tumitira na rin yung kanilang mga kapag-anak. Kaya once you coordinate with the army, mabubulabog na kagad yun, nakakatago na kagad yung target nila. Yun ang reason ni General Napeñas. So sir, hindi niya violate kasi sabi ni Pinoy, inutos niya na mag-coordinate days before, pero yun nga sinabi ni Napeñas na time on target na lang. So walang na-violate si doon? Walang binayolate si General Napeñas. Siya ang nagkulang. Kung gusto niyang sinabi niya, ang sinabi kasi ninyo, okay, you coordinate with the military. Sabi ni General Napeñas, Mr. President, ang military is compromised na. So, ang dapat po dyan ay time target lamang. Anong ginawa niya? Wala siyang sinabi. Silent siya. Ang dapat sana sinabi niya kay General Napeñas, hindi, gusto ko talaga yung i-coordinate mo yan. Hindi niya ginamit yun. So, silent siya doon. Anong ibig sabihin ng silence? Silence means acquiescence. So walang insubordination? Walang insubordination yun. Talagang pinilit lamang nila yung si General Napeñas sasama dyan. Pa-investigan niyo ba, sir, yung involvement ng US? Hindi, yung commission, siyempre, lahat iimbestigan yan, lahat ng angulo.
Lahat ng gulo. Tulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, napakaraming hindi nasasagot dyan. Kaya nung pa man, despite the Senate and House investigation, hindi ka ako magkakaroon ng closure dyan kasi napakaraming hindi pa nasasagot dyan sa investigasyon na yan. O bakit hindi ginamit yung artillery support ng mga 8 or 9 o'clock in the morning of January 25 samantalang lahat ng kondisyones para gamitin nandun na. Kalawa, ano ang ginawa ng OPAP ni Jing Deles at ng kanyang asawa? Bakit hindi nila napatigil yan? Meron ba diyang sila ba nagpigil para gamitin yung artillery sapagkat natatakot sila na mawasak yung peace process? Yan ang mga katanungan na dapat talagang i-investigate ng new commission kung mayroong itatayo. Sir, Peace Filipino cleared Deles, or sabi niyo wala daw kinalaman si Deles kasi law enforcement operation yung nangyari. Lahat naman kiniklear niya except na Peñas. Basta tatungkol dun sa operation naman. Alam ngayon siya magdepensa siya. Thank you, sir. 10 bagay hinggil sa sagupaan sa Mama sa Pano. Una, ibinuwis ni Pinoy ang buhay ng mga Pilipino para sa gera ng US laban sa terorismo. 44 na miyembro ng SAF ang namatay sa engkwentro, samantalang 18 naman galing sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. 7 sibilyan ang pinatay ng SAF kasama ang 8 taong gulang na bata at aabot sa 1,500 pamilya ang nagbakwit pagkatapos ng engkwentro. Pangalawa, US ang namuno ng Operation Wolverine o Exodus at malayang pinatapakan ni Pinoy ang soberanya ng Pilipinas para rito. US ang naglista kay Marwan sa Most Wanted. US ang nag-alok ng $5 milyong na patong sa ulo ni Marwan. US ang nagpondo sa Mama sa Pano. US ang nagpadala ng drone na nanood sa Operation Exodus. US ang sumabak sa laban sa Mama sa Pano. May sundalong Amerikano na namatay ayon sa mga residente. US ang nagpadala ng helicopter na nag-alis ng mga piling katawan mula sa pinangyarihan ng engkwentro. Sa gobyerno ng US, may pressure na mag-report sa mamamayan niya na nananalo ang pinagkakagastusan at kinakamatayan ng mga Amerikanong sundalo sa US War on Terror nito sa mundo. Idiniretso ang daliri ni Marwan sa FBI ni hindi ito dumaan sa beripikasyon o investigasyon ng Philippine National Police o anumang ahensya ng gobyerno. Pangatlo, isinubo ni Pinoy sa kamatayan ang 44 na komando ng Special Action Force ng Philippine National Police. Pinasok ng SAF ang muog ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na hindi malinaw kung paano ligtas na makakalabas o paano sila masasaklolohan. Hindi sinaklolohan ang mga napalabang puwersa ng 55th at 84th Company ng SAF. Negative. Stand down. Pang-apat, nag-astang general si Pinoy na pumwesto pa mismo sa US Drone Control Center sa Zamboanga para mandohan ang Operation Exodus. Tinapakan ni Pinoy ang chain of command para maniobrahin ang Operation Exodus. Bukod sa mga tropang Amerikano na nakasama sa operasyon, ang suspendidong hepe ng PNP na si Alan Purisima at ang tinanggal na hepe ng SAF na sina Peñas lang ang may alam. Ni hindi alam ni Rojas, Espina at ng AFP ang operasyon. Panglima, inatasan ni Pinoy si Purisima na magmando sa Operation Exodus bagamat siya ay suspendido dahil sa alegasyon sa gun scam at korupsyon. Police Director General Purisima, when he came out, he stated, "Huwag mo munang sabihan yung dalawa, saka na pag nandun na. Ako na ang bahala kay General Patakan." Sino po yung dalawa na sinasabi niyo? Your Honor, I'm referring to the OIC of the Philippine National Police, to the Deputy Director General Espina, and the Secretary of the Local Government, the Honorable Marco Hasta II. Pang-anim, hindi kinilala ng gobyerno ang kasunduan sa MILF hinggil sa koordinasyon sa pagpasok ng gobyerno sa teritoryo ng MILF na nilalaman ng peace talks. Hindi alam ng MILF na pinasok ng nasa 300 armadong SAF ang kanilang base. Mga tropa ng SAF ang ginamit ni Pinoy at hindi ang militar dahil ang pagsugod ng AFP sa base ng MILF ay magiging mas malinaw na paglabag sa ceasefire agreement. Pampito,
Sinasabotahe ng gobyerno ang peace talks sa MILF. Nakasangkalan sa aabutin ng mga investigasyon ngayon ang kapalaran ng Bangsamoro Basic Law o BBL na sa simula pa lamang ay naisulat na may maraming probisyong taliwas sa konstitusyon. Lumalabas na hindi naman maipapasa ang kasalukuyang forma ng BBL kung walang charter change. Ngunit, hindi na mailusot pa ng gobyerno ni Aquino ang charter change na gagamitin nito hindi para sa BBL, kundi para sa pagpapalit ng mga economic provisions ng bansa ayon sa dikta ng US, bangkong nagpapautang, dayuhang mamumuhunan sa labas ng bansa at malalaking burgesya komprador sa bansa. Tila pinapaasa ng gobyerno sa wala ang mga kausap nito sa peace talks at ngayon ay magagamit pa nilang escape route sa pinasok na peace talks sa MILF ang pangyayari sa Mama Sapano. Pangwalo, 2 beses nang idineklarang patay si Marwan sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy. Una, noong Pebrero 2012 sa Parang Sulu at ngayong Enero 2015 sa Mama Sapano, Maguindanao. Pangsyam, dinahas ng SAF ang komunidad ng Barangay Tucanalipaw, Mama Sapano para isagawa ang Operation Wolverine o Exodus. Pinaputokan ng SAF ang masjid o bahay dasalan ng mga Muslim sa sitio Inubog, Barangay Tucanalipaw kung saan 5 ang namatay. Pinaputokan ang kubo ng pamilya Panangulon sa pag-aakalang nagtatago ang terorista dito, kung saan namatay ang batang anak na si Sara habang sugatan ang kanyang mga magulang na sina Tots at Samra. Tinadtad ng bala ang katawan, tinanggalan ng mata at tinaling parang baboy ang magsasakang si Badrudin Langalan. Pang-10, si Pinoy at ang US ang may pananagutan sa madugong engkwentro sa Mama Sapano at dapat silang singilin ng mamamayan.